Magandang umaga po, pinipinin ko daw. Bago tayo magkakaroon na tayo ng iting aktibidad. At tinatawag ko ito buhay ng dinamika. Basahin ang pagod mo para sa inyo. Hanapin ang tatlong problema na yaman na lalaki sa ito. Ilabas ang mga tips na nasa loob. Buhay ang mga salita gamit ang mga tips na ito. At tasamin din maliwanag na iwalit ang kasama sa problema. Kung mawala ko ang pinagbigat at pinagbigat ko ay. Maaari na hanapin ang tatlong problema at maaari punta kayo sa harap at magkakaroon na doon lang ang kamulanan at kung walang salita ang mga nasa sobre. Damira, ano ang iyong nabuo? Ang aking kuma ay Yuwan at ang aking po ay Sam. At dahil dyan, nagkakaroon kayo ng dating malam. Kaya ayaw hati-hati kayo ng dating malam. Bakit sa ating ginawang aktibidad? May idea na ba kayo? Opo! Ang ating tatalakayan ngayong araw ay ang dinastiyang Hina. Bago tayo magsimula, maaari mo makibasa ang ating layunin ng sabay-sabay? Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasahan na ipapaliwanag ang mga pangunahing kontribusyon ng dinastiyang Tang, Song at Yuan sa kasaysayan ng China. Namumuo ng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba at kakatulad ng tatlong dinastiya at nakapagpapahayag ng pagpapalaga sa mga naimbag ng Tang, Song at Yuan sa kasalukuyan ng Biasnan. Tayo ay tumako na sa ating aralin. Ang unang dinastiyang ating aralin ay ang dinastiyang Tang. Ang dinastiyang Tang, meron tatlong emperador. Ito si Yuan Emperador, Li Shimin, at saka si Emperador Bandong. Ang ambag ni Yuan, hindi tinatawag dinastiyang Tang na bumagsak ang tubig. Pinagdadang ang pamahalaan ng ekonomiya at ang kanyang kontribusyon naman, nasyuhan sa pagpapaunlad ng pamumuno. At si Li Shimin naman, pinahusay ng sistema ng pampolitika at pagpupis ng hukbong sandatahan. Pinalawak na rin ang teritoryo ng China at pinalakas ang usayan sa kalakasan. Nag-isaya ang ginto ang panahon ng China dahil sa kaayusan, kapayapaan at kasaganahan. Sumuporta at sining ang musika panitikan panahon ng at ang kanyang kontribusyon naman Emperor Guangdong, pinaguyod ang unad ng kultura Chinin at China. Naintindihan niyo ba? Opo! Base sa mga namuno, sino ang pangalawang namuno sa dinastiyang Tang? Damira, ma'am? Yan po, Emperador Taipei. Mahusay. Ang pangalawang namuno ng dinastiyang Tang ay si Emperador Taizong. Siya ang anak ni si Yuan. At ang pangalawa naman ay ang dinastiyang Song. Mali bang pagkasa ay ni dinastiyang Song. Maraming salamat, Heidi. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang bilang mga namuno sa dinastiyang Song. Sa dinastiyang Song, ang namuno ay si Emperor Taizong. At ang kanyang ambag ay dalawang dinastiyang Song at natatakang sentral ng bagong pamahalaan. Si Emperor Taizong, talagang gumawa ng civil service exam. Pinahalagaan niya ang edukasyon. At si Emperor Taizong, talagang nag-invento ng gunpowder, compact, printing press, at paper money. Dahil nagpalawak ang kalakalan ng produkto ng seda, porcelana at daan. Pinayabong na rin ang pining panitikan at musika. Kaso uwi na ito dahil sa binitad at pagtutok ng kultura sa ekonomiya. Ang kontribusyon rin ng ni Emperor Taizong ay naibalik ang kapayapaan at kaayusan ng China dahil sa kanya. Naging maayos ang pamahalaan at dumami mga scholar dahil nasa kanya ang civil service examination system. Nagpulot ng pagtunlad sa aghang teknolohiya at kaaralan. Umunlad din ang ekonomiya at mga lungsod tulad ng Hangzhou at ang Taipei. Kaya nagtaguyod ng kultura at pag-unlad ng sining at China. At nasakop ng Mongol sa pamumuno ni Kublai Khan at ito lang natatatag ang dinastiyang Yuan. Naintindihan niyo ba ang dinastiyang Song? Opo! Next naman ang Classic dinastiyang Yuan. Kublai Khan ang binigay ng na mula sa Mongol. Ito ang unang pagkakataon na pinamumunuan ng mga dayuhan ng China sa ilalim ng kalakalan sa pagitan ng silangan, kanluran,
yan. Naintindihan niyo ba? Opo! Okay. Ngayon naman ay, kung talagang nakinig kayo sa ating aralin, may tatlo lang ang katanungan. Una rito, ano ang tatlong dinastiyang ating tinalakay? Heidi? Yuan, Song, Tama. Ang tatlong dinastiyang ng ating pinag-aralan ay ang Song, Yuan, at Tang Dynasty. Dahil kaya nakinig, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Maglabas ng 1/4 sheet of paper at sagutan lang ang aking sasabihin. Kung kayo kahit talagang nakinig sa ating aralin, kayo ay magkakaroon ng maikling aktibidad. At tinatawag ko itong Venn diagram. Sa Venn diagram na ito, isulat nila ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tatlong dinastiyang China. Tapos na ba ang lahat? Oo! Maaari nang pagkipasa mula harap. Mula likod hanggang papuntang harap. Kung ganon, kung talaga bang nakinig kayo sa ating aralin, magtatanong lang ako sa inyo. Ano na nga ba ulit ang tatlong dinastiyang China ng ating inaral? Yes, Christian? Ma'am, ito po ay ang Tang, Song at Yuan.